Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Ako po si Jaime, nakatira rito sa Magsaysay Hermosa, Bataan. May nais lamang akong ibahaging kwento sa inyo. Hango ito sa tunay kong karanasan. Taong 2010, sa lugar ng Barangay Abuyog, Leyte. Bagong salta lamang kami ng aking mga magulang sa lugar na iyon. Hinahanap kasi namin ang aking kapatid na ilang buwan nang nawawala. Ang sabi kasi ng aking mga magulang, nag-field trip lamang umano ito kasama ng kanyang mga kaibigan ng ilang araw. Kaya naman pinayagan nila ito. Pero mga kaibigan, lumipas na lamang ang isang linggo at buwan ay hindi pa rin nakakabalik si Ate Ella sa amin. Kaya naman napagpasya ng aking mga magulang na pumunta sa lugar na iyon para tahasang hanapin ang aking kapatid. Nabanggit kasi nito ang lugar na kanilang pinupuntahan. Nang pumunta na kami sa lugar na iyon, ay nalaman naming wala na ang mga ito. At ang sabi ng mga nakatira roon ay pumunta daw ang mga ito sa gubat para mag-camping. At ang sabi pa nila ay hindi na nila nakita pang lumabas sa gubat ang grupo nila ate. Sige ho, maraming salamat ho. Malungkot na wika ng aking ina nang minsang may napagtanungan kaming tao kung nakita ba nila ang mga nag-camping. Pasensya na kayo. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Nakita ko ang mga dayo rito na pumasok sa gubat. Ngunit hindi ko na talaga nakita pang nakalabas. Subukan nyo na lang magtanong-tanong sa iba. Baka sakaling nakita nila. Suwestyo ng matandang babae sa aking ina. Tumango naman ang aking ina bago nagpasalamat dito at agad na kaming nagpaalam para maghanap ng aming matutuluyan. Mabuti na lamang ay nakahanap kami ng matutuluyan. Ilang beses na kaming pumunta sa mga baryo, ngunit wala raw sila ni isang makitang nag-camping umano sa lugar na iyon. Ma, bumalik na tayo. Ipagpabukas na lamang natin ang paghanap kay ate. Magdidilim na rin po kasi. Pagod na rin po ako sa paglalakad pati si tatay. Pag-aaya kong wika sa aking ina. Napansin kong napabuntong hininga ang aking ina at malungkot na tumingin sa kawalan bago tumango. Sa paglipas ng mga oras ay naglalakad na kami pabalik sa baryo ng Abuyog, kung saan kami kasalukuyang tumutuloy. Kung hindi niyo po na itatanong, sa paghahanap po namin ng matutuluyan, ay nagkita ang aking ama at ang pinsan nito nang minsan nang nagtanong kami kung saan pwedeng mangupahan. Nagpresenta naman ang pinsan ni tatay na doon muna kami tumuloy hanggang sa mahanap namin ang aking kapatid. Sinabi naman ng pinsan ni tatay na mahihirapan kami makahanap ng mauupahan dahil liblib ang lugar na iyon at wala raw mga nagpaparentang bahay dahil hindi naman gaanon karami ang tao sa lugar na iyon. Tinanong siya ng kanyang pinsan kung bakit kailangan pa naming magtagal sa lugar na iyon. Sinabi naman ng aking ama ang totoong dahilan at sa pagkawari ko ay naawa sa amin ang pinsan nito. Kaya naman inalok kami nito na sa kanila muna pansamantalang tumuloy. Sapagkat siya lamang raw ang mag-isa roon dahil namatay na daw ang kanyang asawa at anak. Kaya pwede raw kami roon manuluyan. Yun ay kung gusto namin. Naisip namin ng aking mga magulang na mas maganda dahil makakatipid kami kung pauunlakan nila ang paanyaya ng pinsan ng aking ama. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa ang aking mga magulang na pumayag sa inalok ng pinsan ng aking ama. Kahit nalubusan naming hindi kilala ang pinsan niya,
ay nagtiwala kaagad ang aking ama at maging ang aking ina dito. Mukha naman kasing mabait at mapagkakatiwalaan ito dahil magiliw kong magsalita. Noong naroroon na kami sa bahay ng pinsan ng aking ama, ay nakita kong napakaaliwalas at napakalinis ng bahay nito. Pagbukas pa lamang ng pintuan ay makikita mo ang mga bote na nakasabit sa bintana na may lamang mga langis. Nung titigan ko ang langis, ay parang bumubula siya. Maya-maya pa ay nagawi ang aking paningin sa nakita ko rin ang mga boteng naroroon na may lamang mga langis sa ibabaw ng mesa. At may iba't ibang uri rin ng mga halamang gamot. Marahil napansin ito ng pinsan ng aking ama na nakatingin ako sa mesa. Kaya naman agad niyang iniligpit ito at dinala sa loob ng kwarto. Pagkatapos ay tinuro nito ang aming tutuluyang silid. Sa totoo lang, napakaaliwalas ang buong kabahayan. Ibang-iba talaga ang aking pagaramdam. Subalit pakiwari ko rin ay napakaalinsangan ng bahay na para bang walang hangin ang nakakapasok roon. Gayong bukas naman ang mga bintana at ang dingding nito ay kawayan lamang. Idagdag mo pa ang pagkakairita ng aking buong katawan dahil sa nangangati. Maging ang aking ina ay ganon din ang nararamdaman. Noong tignan ko ang aking ama, ay ayos lamang siya at mukhang kami lamang ng aking ina ang nakaramdam ng ganoon. Marahil siguro ay hindi kami sanay at tila bago lamang sa amin ang bahay. Matapos namang ituro sa amin ng pinsan ng aking ama ang aming silid, ay sandali itong nagpaalam na may pupuntahan. Pagkarating nito ay may bitbit na itong pagkain para sa amin at may binigay pa itong isang kwintas na kulay itim. Ito, Insan, kumain mo na kayo. Baka gutom na rin kayo. At ito pala sa'yo, Iha. Isuot mo itong kwintas para sa'yo ito. Huwag na huwag mong huhubarin ha. Wika sa amin ng pinsan nito. Nagpasalamat naman ang aking ama at tinanong rin ito kung para saan ba ang kwintas na ibinigay nito sa akin. Sinabi naman ng pinsan ng aking ama na pangontra raw iyon at kahit ano raw mangyari ay huwag ko raw huhubarin ang kwintas na iyon. Hindi naman siguro lingid sa iyong kaalaman, Armando, na liblib ang lugar na ito. Marami ang kababalagan ang nagaganap rito, kaya mas mainam na may pangontra ang anak mo para hindi siya mapano. Pero sa tono ng pananalita ng pinsan ng aking ama, ay hindi ako kumbinsido. Nasa edad 12 lamang ako noon at may alam na ako sa mga bagay-bagay. Pero tumangaw-tangaw naman ang aking ama at nagpasalamat dito. Matapos ko ngang isuot ang kwintas, ay naging magaan na ang aking pagkaramdam at ang kaninang pangangati ng balat ko ay nawala na lamang iyon. Hanggang sa isang gabi nun, habang kami natutulog, ay nagising na lamang ako nang may marinig akong kaluskos na nanggagaling sa labas ng bintana. Dali-dali akong nagtungo ng buksan ko iyon ay may nakatayo na isang babae sa puno ng bayabas habang nakatingin sa akin. Bagya pa akong nakakunot nang tinignan ko ang babae. Para kasing kahawig niya ang aking ate Ella. Maliwanag kasi ang gabing iyon dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan. Ate Ella, sambit ko sa aking sariling. 2 beses kong kinurap-kurap ang aking mga mata. At sa pagkakataon na buksan ko ito, ay wala na ito sa puno ng bayabas. Kinusot-kusot ko pa ang aking 2 mata at nagpalingalinga pa ang tingon ko. Ngunit wala talagang tao.
Namamalikmata lang yata ako. Siguro nalimpungatan lang ako kaya ganto. Sambit ko sa sarili ko at napabuntong hininga na lamang. Ay. Maya-maya pa isinara ko na ang bintana ng mabuti at pagkatapos ay bumalik ako muli sa pagkakahiga. Dahil bukas, nasisiguro kong sisimulan na naming maghanap kay Ate Ella. Sana naman makita na namin siya. Kinabukasan nga ay nagsimula na kaming maghanap sa ilang baryo na aming napuntahan. Ngunit wala pa rin talaga. Halos buong araw kaming naghanap sa Ate Ella ko. Sobrang napagod kami sa maghapon ayon. Halos lahat ng dumadaan ay tinatanungan namin. Ang iba naman na pagtanungan namin ay nagugulat kapag pinakita na namin ang kanyang litrato at pagkatapos ay umaalis na lang at sinasabi pang hindi nila alam. Bigo pa rin kaming nahanap siya. Kaya naman nagpasya ng aking mga magulang na ipagpabukas na lang muli ang paghahanap sa aking kapatid. Nang hapong iyon, pagbalik namin ay naabutan namin ng aking mga magulang ang teto ko na nagluluto ng hapunan. Lumapit ako sa kanya at nagmano. O, kumusta ang lakad ninyo? May magandang balita na ba? Tanong nito. Wala pa rin, insan. Parang gusto ko nang sumuko, insan. Malungkot na wika ng aking ama at kalaunay tumingin sa kawalan. Alam mo, insan, huwag kang mawala ng pag-asa. Mahanap at mahanap niyo rin siya. Wika nito sa aking ama at tinapik-tapik pa ang balikat nito. Sana nga, insan. Hindi na namin alam ang gagawin kapag hindi pa namin nakikita silang aking anak. Sambit ng aking ama. Ipagdarasal niyo na sana makita niyo pa siyang buhay. Makahulugang wika ng aking tito Teban. Miss na namin si Ella. Halos gabi-gabi kaming nagluluksa sa pagkawala niya. Sabik na akong makita siya. Wika pa ng aking ama bago uminom ng tubig. May dahilan ng lahat, insan, kaya nawala siya. Sana nga'y makita niyo pa siya. Sagot naman ni Tito Esteban. Dagdag pa nito, tutulong na siya sa paghanap ng aking kapatid at gagawin daw niya ang lahat. Mahanap lang ito para mas madali namin siyang mahahanap. Kaya nga lang ay dapat handa kami kung ano man ang resulta ng paghanap namin kay Ate Ella. Kinagabihan noon, marahil ay pagod na ang aking ama at ina dahil sa paghanap namin sa maghapong iyon. Nagpasya na ang mga itong na mauuna ng matutulog. Tahimik na ang paligid at tanging mga huni na lamang ng mga kuliglig at mga alulong ng aso ang maririnig. Nakaramdam ako ng pagsakit ng aking tiyan, kaya naman nagmamadali akong lumabas ng silid patungo sa palikuran at nagbawas na. Pagkatapos ko ay lumabas na ako sa palikuran at bumalik na ako sa loob ng bahay. Nang ako'y paakyat na ng aming silid, may naririnig akong nagsasalita. Hindi ko na sana papansinin iyon. Ngunit parang may naririnig akong umaangil. Kaya naman hindi ko naiwasang panindigan ng balahibo at nakaramdam ng takot sa mga oras na iyon. Sa pag-iisip ko kung ano ba ang ingay na iyon. Sa pagkawari ko ay sa likod bahay nagmumula ang aking naririnig. Kaya naman hindi na ako nagkatubiling tumungo sa kusina at sinilip ko sa sewang ng bintana. Noong napasilip na ako mga kaibigan, ay napatikip na lamang ako ng bibig. Para hindi ako makalikha ng ingay sa kadahilan ng nakita ko si Tio Esteban na nakatalikod sa gawi ko. Nakita ko may kaharap itong 5 nilalang na nagpapahid ng langis
habang namumulagat ang mga mata. Gawin niyo ang aking ipinag-uutos. Alam kong alam niyo kung ano ang pakay ng aking pinsan. Ang gusto ko sa susunod na araw ay matagpuan niyo na siya. Nagkakaliwanagan ba tayo? Wika ni Tio Esteban sa mga nilalang na kanyang kausap. Tanging pag-angil lamang ang tinugo ng mga ito. Dahil sa takot na aking nararamdaman, ay kaagad akong tumakbo papunta sa aming silid. Hindi ako lumikha ng kahit anong ingay para hindi nila mapansin na nakita at narinig ko ang kanilang pag-uusap. Mabilis akong nagtalokbong ng kumot. Natatakot ako at napapaisip sa lahat ng aking nakita. Hindi ko magawang antukin ang mga sandaling iyon. Daramdaman ko naman na bumukas ang pinto ng bahay. Sinyalis na pumasok na si Tio Esteban. Ang ginawa ko na lamang sa mga sandaling iyon para mawala ang aking takot ay sumiksik ako sa aking ina na mahimbing nang natutulog hanggang sa hindi ko na namamalayan na nakatulog na pala ako. Kinaumagahan ay nadatnan kong nag-aalmusal na sila tatay kasama si Tio Esteban. Kinalok naman ako ni Tio Esteban na kumain na. Sige ho, Tio. Agad naman akong kumuha ng plato sa lagayan at pagkatapos ay sumandok ako ng aking pagkain at umupo na sa tabi nila mama. Habang kumakain kami, ay may sinabi sa akin si tatay na hindi na muna kami maghanap ngayong araw. Habang kumakain kami, ay may sinabi sa akin si tatay na hindi na muna kami maghanap ngayong araw dahil inatake na naman daw ng sakit nito si mama na tinatawag na hika. Magpahinga na muna tayo anak dahil may sakit ang mama mo. Siguro pag umayos na ang pakiramdam ng iyong mama ay tsaka na tayo maghanap. Wika ng aking ama. Tumango na lamang ako at hindi na umimik pa. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagkain at naalala ko nga ang nakita ko kagabi. Dahil hindi pa rin maalis-alis sa aking isipan ang tungkol sa nasaksihan ko kagabi. Kinahaponan ay may nakita akong nilalagay na dahon at langis si Tio Esteban sa isang grapon. At nakita ko pang ibinubuka niya ang kanyang bibig. Hudyat na siya'y nagsasalita. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga sinasambit. Tila ba ibang lingwahe. Bulong lamang iyon. Kaya hindi ko masyadong marinig din ang kanyang mga sinasambit. Tinitignan ko ang bawat kilos niya at nakaramdam ako ng takot. Napaisip naman ako kung ano bang klaseng tao si Tio Esteban. Dahil kagabi lang, ay nakita ko siyang may kausap na mga nakakatakot na nilalang. Uy, Ning, kanina ka pa riyan? Anong kailangan mo? Tanong ni Tio sa akin. Wala ho, Tio. Hinahanap ko lang po si tatay. Hindi ko kasi siya makita. Utal kong sagot dito. Ngumiti naman ito sa akin. Yung ama mo ba? Ang hinahanap mo. Pumunta lang ng tindahan para bumili ng asukal. Naubusan na kasi ng asukal kaya bumili siya. Sambit nito. Ganun po ba? Sige ho, Tio. Punta na lamang ako sa kwarto. Sagot ko dito. Hindi na sumagot si Tio. At nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa. Pagpasok ko ay nakita ko si mamang na natutulog. Marahil ay may nakaramdaman pa ito. Habang pinagmamasdan kong natutulog ang aking ina, ay may bumukas ng seradura ng pintuan. Bumungad naman na papasok ang aking ama at si Tio Esteban. Tumayo naman ako nang lumapit si Tio Esteban sa gawin ng natutulog kong ina. May inilagay itong dahon sa dibdib. Nito ay makakabawas daw ang dahon na ito sa nararamdaman ng aking ina.
Maraming salamat insan ha. Tatanawin kong malaking utang ng loob ang lahat ng iyong naitulong sa akin. Hindi ko alam kung papaano kita masusuklian. Pagpapasalamat pa ng aking ama. Ano ka ba insan? Wala sa akin yun. Unang-una kadugo kita at isa pa wala naman kayong ibang kakilala dito na matutuluyan. Alam kong kayamanan mo ang iyong mga anak, kaya tungkulin kong pangalagaan sila. Huwag kang magalala, andito lang ako insan. Wika ni Tio Esteban. Nangunot naman ang noo ng aking ama. Tila nahalata nito na may pahiwatig ang sinasabi ni Tio Esteban. Maraming salamat insan. Tunay ngang napakabusilak ng iyong puso. Pero insan, huwag ka sanang magalit sa tanong ko. May ibig ka bang ipahiwatig? Kunot noong sambit ng aking ama. Sa ngayon insan, ayaw ko munang magsalita. Mas mabuti nang ikaw na lamang makatuklas. Ang mahalaga ngayon ay mapangalagaan ko ang iyong asawa at anak. Sabi ni Tio Esteban at nagpaalam na itong babalik na sa kanyang silid. Lumipas na ang isang araw ay gumaling na ang aking ina. Habang kumakain kami noon ng hapunan, ay sinabi ni Tio Esteban na natagpuan na niya ang aking kapatid. Ang sabi pa nito ay sasamahan niya daw kami kinabukasan. Tuwang-tuwa naman ang aking mga magulang dahil sa magandang balita na sinabi ni Tio. Halos hindi na ako makakain dahil sa sobrang tuwa. At excitement na ang aking nadarama dahil sa wakas ay makikita na rin namin ang matagal na panahon naming hinahanap. Dahil sa pagmamadali ko ay nabilaukan ako. Kaya naman napatingin sa gaway ko ang aking mga magulang at gayon din si Tio Esteban. Ay tatawbig, uminom ka. Tila yatang nabulunan ka. Magdahan-dahan ka nga sa pagkain. Hindi naman aalis yan. Wika ng aking ina. Nahiya naman ako nang tumawag si Tio Esteban. Hayaan nyo na, sisiguro ko masaya lang ang inyong anak dahil sa magandang balita. Ngiti pang sabi ni Tio. Pasensya na po, excited lang po akong makita ang aking ate Ella. Kaya hindi ko na mapigilan pang magmadaling kumain. Sana nga ay umaga na nang sa gayo makasama na natin siya. Sambit ko pa. Nang matapos kaming kumain, agad na akong natulog para maagang magising bukas. Kinaumagahan, maaga nga kaming umalis para puntahan ang baryo na sinasabi ni Tio. Naroroon daw ang aking kapatid. Agad na kaming nagbihis dahil excitement na ang aming nararamdaman. Sa paglipas ng mga oras ay binaybay na nga namin ang daan patungo sa sinasabi ni Tio kung nasa naroroon daw ang aking kapatid. Liblib ang lugar na aming tinatahak, kaya naman nakakaramdam ako ng matinding kaba sa mga oras na iyon. Matatarik din ang aming dinaraanan. May natanaw kaming iilang bahay ang nakalagak sa liblib na ito. Parang walang tao dahil kahit isang anino ng tao ay wala kaming makita. Kaya naman napaisip ako kung bakit sa ganitong kaliblib na lugar napunta ang aking kapatid. Hindi kaya pinaglolo ko lang kami ni Tio Esteban. Sigurado ka ba insan na nandarito ang anak ko? Tila yatang walang tao ang naninirahan sa mga kubo na yan. Baka naman naliligaw na tayo. Tanong ng aking ama na may pakurap-kurap pa na hindi makapaniwala. Oo naman insan, sigurado ako. May nakapagsabi sa akin na nandarito ang iyong anak. At huwag kang mag-alala, hindi tayo naliligaw. Ngiting sambit ni Tio Esteban. Hindi na lamang kumibo ang aking ama. Sinulyapan na lamang niya ang mga kubong narawan. Ako naman ay nagsitaasa ng mga balahibo nang hindi ko mawari. May kutob akong hindi maganda sa lugar na ito. Gusto ko mang sabihin sa aking mga magulang na umuwi na kami
ay hindi ko magawa dahil nakita ko sa kanilang mga mukha ang excitement at pangungulila. O paano na? Tara na, tumuloy na tayo. Wika ni Tio Esteban at nagpatiunan ng naglakad patungo sa mga kubo. Sumunod naman ang aking mga magulang at ganon din ako. Tumuloy na kami ngunit nagsalita si Tio. Dito na lang ako, Insan. Hindi ako maaaring pumasok sa loob ng bakuran yan. Hintayan ko na lamang kayo rito sa labas. Wika ni Tio Esteban. Sige, Insan. Salamat ha. At sa wakas ay makikita na namin ang aming anak. Masayang sambit ng aking ama. Tumango naman si Tio at sinabi pa nito, kung may hindi magandang mangyayari ay lumabas na kami kaagad. Marahan lang kaming pumasok sa loob ng bakuran habang tumatawag ng tao sa loob ng bahay. Nakasarado kasi ang pinto at bintana at tila madilim ang loob. Makailang tawag naman kami, ngunit walang sumasagot. Tila yatang walang tao sa loob, mahal. Wika ng aking ina. At tumingin ito sa gawin ng aking ama. Pero imposible. Ang sabi sa akin ni Insan, andito daw nanirahan ang ating anak. Hindi naman tayo maaaring lukuhin ni Insan Esteban. Sambit ng aking ama. Sige, subukan kong katukin ang pinto, baka sakaling pagbuksan tayo kung may tao man sa loob. Sagot naman ng aking ina. Lumapit na nga siya sa pinto at pagkatapos ay kinatok niya ng 3 beses, ngunit walang nagbubukas. Baka nasa likuran o kaya natutulog o may pinuntahan. Tara na, umuwi muna tayo. Bumalik na lamang tayo bukas. Wika ng aking ama. Hindi maaari, mahal. Nandito na tayo. Bakit ipagpapabukas pa natin? Maghintay na lamang tayo. At isa pa, matagal ko nang pinakahintay ang araw na ito na makita ko ang panganay nating anak. Wika ng aking ina. Hindi naman makapagsalita ang aking ama sa sinasambit ng aking ina na ngayon ay pinagpatuloy ang pagtawag at pagkatok ng pintuan ng bahay. Ilang saglit pa ay nakarinig kami ng kaluskos na nanggagaling sa loob ng bahay at nakakarinig din kami ng pag-angil. Kaya medyo kinalabutan ako sa mga naririnig ko mula sa loob ng bahay. Kaya naman sumisiksik ako sa likod ng aking ama. Ano kaya iyon, mahal? Narinig mo ba iyon? Parang mayroong hayop ang naroroon sa loob. Pero bakit ganon? Tanong ng aking ama. Oo, mahal. Narinig ko iyon. Tara, silipin natin dito sa sewang. Parang doon nanggagaling ang ingay. Aya ng aking ina. Kaya naman dahan-dahan kaming tumungo sa gilid ng bahay kung nasaan ang maliit na sewang. Pagsilip namin ay ganoon na lang ang takot at kilabot na aming naramdaman. Nang harap-harapang nakita namin na may nilalantakang hilaw na karne ang aking kapatid. Nakasalampak siya sa sahig at may hawak na bangkay ng isang tao. Ang bunganga at damit nito ay punong-puno ng dugo at sarap na sarap pa ito sa pagkain ng mga lamang loob. Rinig na rinig ko ang bawat paglagitik ng mga buto sa bawat pagkagat nito. Sa mga sandaling iyon, napatakip ako ng bibig at nagtatatakbo palabas ng bakuran at doon ko isinuka ang lahat ng nakain ko. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng aking nasaksihan. Nang may masmasan ako ay bumalik ako sa kinaroroonan ng aking ama at ina na ngayon nakasilip pa rin. Ella, Utal-utal na sambit ng aking ama. Nanlalaki ang mga mata nito dahil sa mga nasaksihan. Tumigil naman sa paglantak ang aking kapatid nang tumingin ito sa gawin namin. Napatitig ito pagkatapos ay mabilis na umalis sa loob ng silid nito.
Lumabas ka muna ng bakuran, anak. Pumunta ka kay Tio Esteban mo at ibalita mo kung ano ang ating nasaksihan. Kakausapin lang namin ng iyong ina ang ate Ella mo. Utos pa sa akin ng aking ama. Sige po, itay. Sagot ko naman. At agad naman akong napatakbo palabas ng bakuran para puntahan si Tio Esteban na ngayon ay naghihintay pa rin sa amin. Samantalang ang aking mga magulang ay walang pahintulot na pumasok sa loob ng bahay. Pagkalapit ko kay Tio Esteban, ay hindi man lang ito nagtanong sa akin kung ano ang nangyari at kung bakit ako lamang ang lumabas. Sa aking pandama ay may alam siya sa nangyari sa aking kapatid. Ilang saglit pa ay narinig kong nagsisigaw ang aking mga magulang. Kaya naman kinabahan na ako. Baka ano na ang nangyari sa kanila. Akmang pupuntahan ko na ang aking ama at ina nang pigilan ako ni Tio Esteban. Sinabi niya pangayaan ko muna sila nang makausap nila ang aking kapatid ng masinsinan. Pero Tio, baka ano ang nangyari sa aking nanay at tatay? Pinutol naman ni Tio Esteban ang aking sasabihin. Huwag kang matigas ng ulo. Maghintayin na lamang tayo kung ano ang susunod na hakbang natin. Hintayin mo kung ano ang desisyon ng iyong mga magulang. Wika nito. Makaraan nga ang ilang minuto ay lumabas na ng bahay ang aking mga magulang. Nagpupunas pa ang mga ito ng kanilang mga mata na halatang kakagaling lamang sa iyak. Ilang sandali rin ay sumunod na ang aking kapatid kay nanay at tatay. Sa bahay na lamang tayo mag-usap, wika ng aking ina at nagpatiuna ng naglakad. Tahimik naman kaming naglakad pabalik. Nang nasa bahay na nga kami, ay hindi makapasok sa loob ang aking kapatid. Kaya naman dali-daling kinuha ni Tio Esteban ang mga nakasabit na langis sa bahay nila. Hanggang dyan ka na lang sa may sala dahil may pangontra sa mga aswang ang naririto sa ibang parte ng bahay. Wika ni Tio Esteban. Tahimik naman na nakayuko ang aking kapatid. Lalapitan ko na sana siya nang mapansin kong iniiwasan niya ako. Narinig ko naman kay Tio Esteban. Kung gusto kong lapitan ng aking kapatid, ay hubarin ko daw ang kwintas na pangontrang kanyang ibinigay sa akin. Ngunit huwag ko daw kaligtaang suotin muli ang kwintas. Nang sa gayoy hindi ako malapitan aksaktan ng mga ito. Agad naman akong yumakap sa aking kapatid. Hindi naman ako tinagon ito. Kaya naman nakakaramdam ako ng lungkot. Nag-usap naman ang aking mga magulang at si Tio Esteban. Habang ako naman ay nakikinig lang. Napagpasya nilang iuuwi na lang sa lugar namin ang aking kapatid. Sigurado ka ba, Insan? Hindi ba't napakadelikado para sa mga tao na iuuwi niyo ang inyong anak? Sambit ni Tio Esteban. Oo, Insan. Mas mabuti nang iuwi namin si Ella. Dahil sa gayon ay maipagamot namin siya at doon na magpapagaling. Wika ng aking ama. Sige. Kayong bahala. Kung yan ang nais niyo, wala akong magagawa. Ang tanging maitutulong ko lang sa inyo ay itong ibibigay ko sa inyo. Sambit ni Tio Esteban. Iniabot naman ito ang 2 kwintas na tulad ng ibinigay niya sa akin. Tinanggap naman ito ng aking mga magulang. Para saan ito, Insan? Tanong ng aking ama habang sinusuri ang kwintas. Pangontra yan, Insan. Yan ay gawa sa anting-anting. Inorasyon ko na rin yan. At wag na wag niyong huhubarin hanggat may kasama kayong aswang. Habilin ni Tio Esteban. Ibig bang sabihin, Insan, hindi na makakalapit ang aming anak sa amin? Tanong ng aking ama. Lumango naman ito. Hanggat hindi niyo siya na ipapagamot, ay hindi niyo maaaring tanggaling ang kwintas na yan. At lagi niyong tatandaan,
na huwag niyo siyang hahayaang makalabas ng bahay, lalong-lalo na sa pagsapit ng hating gabi. Dahil siyang magiging salot sa inyong lugar. Sambit ng aking tiyo Esteban. Paano kaya ito nangyari sa kanya? At nasaan ang kanyang mga kasama? Tanong naman ng aking ina. Marahil siya ang napiling hawaan ng pagiging aswang. At ang mga kasama niya ay ginawa ng pagkain ng mga aswang. Kaya siguro ay hindi na nakita pa ang mga kasama niya. Wika ni tiyo Esteban. Hinawaan nila ako. Sinabi nila sa akin na kapag kinain ko ang pagkain kanilang ibinigay, ay hindi nila ako kakainin, tulad ng nangyari sa mga kaibigan ko. At sumama raw ako sa kanila nang sa gayoy, hindi ako atakihin ng mga ordinaryong tao. Biglang sambit ni Ate Ella. Hindi naman kami makapaniwala sa aming mga naririnig. Niyakap naman siya ng aming ina at humagulgol ito. Ganoon din ang aking ama. Huwag kang mag-alala anak. Ilalayo kita sa lugar na ito. Mamumuhay ka na muli ng normal. Wika pa ng aking ina. Tumango naman si Ate Ella at tumingin sa aking mga magulang habang umaagos ang mga luha at pagkatapos ay muling yumakap. Hindi basta-bastang mamumuhay ang inyong anak dahil isa na sa ngayong aswang. Kung gusto niyo ay tulungan niyo siyang huwag nang titikim ng hilaw na karne. Wika ni Tio Esteban. Tumango naman ang aking mga magulang at nagpasalamat. Sinabi na rin niya na kinabukasan ay luluwas na kami upang makabalik na sa aming lugar sa Bataan. Tumango naman si Tio Esteban. May gusto sana akong sabihin sa inyo. Wika nito at napatingin kami sa kanya at tumingin naman ito sa gawi ko. Ineng, alam kong nakita mo at narinig mo ang lahat nung nakaraang gabi. Kung naisip mo na ipapahama ko kayo, ay nagkakamali ka. Huwag kang mag-alala. Hindi mga kalaban iyon. Sila ang uri ng mabubuting aswang. Sila rin ang nagsabi sa akin kung nasaan naroroon ang iyong kapatid. Hindi ako kauri nila. Isa akong manggagamot. Paliwanag nito. Nagulat naman ang aking mga magulang. Pero kalaon ay nagpasalamat ang mga ito sa kabutihan ng aking Tio Esteban. Kaya naman hindi na ako nakaramdam ng takot. Sinabi ko sa aking sarili na mali pala ang lahat ng aking hinala. Nang gabing iyon ay nagpasya na silang matulog. Pero bago iyon, ipinasuot muna ni Tio Esteban ang kwenta sa aking mga magulang. Para kung sakaling pagtangkaan kami ng aking kapatid, ay hindi ito makakalapit sa amin. Kinabukasan, nag-impake na nga ng mga damit ang aking mga magulang. Sinamahan naman kami ni Tio Esteban sa terminal ng mga barko. O paano na insan, hanggang dito na lang ako. Mag-iingat kayo. Ang mga binilin ko, huwag niyong kalimutan. Wika ni Tio Esteban. Maraming salamat sa iyo, pinsan. Tinatanaw kong malaking utang na loob itong pagtulong mo sa amin. Huwag kang mag-alala. Pag may pagkakataon ka, dadalaw kami rito. O kaya lumuwas ka para makapunta ka rin sa amin. Ito ang address namin para kung sakali mang maisipan mo ay hindi ka maliligaw. Wika ng aking ama. At inaabot nito ang papel na may nakasulat ng address. Pagkatapos nga ay nagyakapan na nga sila at nagpaalam na sa isa't isa. Maging ako ay nagpasalamat at nagpaalam na rin. Nang nakasakay na nga kami sa barko, ay kumaway-kaway pa ito sa amin na agad naming tinugunan. Lumipas ang 2 araw naming biyahe mula sa Samar, papuntang Maynila, at pagkatapos ay agad na kaming sumakay ng bus para makauwi na sa Bataan. Victory Liner ang aming sinakyan
Bukod sa mura pa ay hanggang Olongapo pa ito. Nang makarating kami sa aming lugar, dito lang sa Magsaysay sa Hermosa, Bataan, ay maraming kapitbahay ang nag-iisyoso nang makita nila ang aking kapatid. Sa wakas, nakita niyo rin si Ila paring Demyong. Ngiting wika ni Kalando. Oo pare, medyo natagalan rin kami sa lugar na iyon. Mabuti na lamang ay mayroon kaming natuluyan. Ang pinsan ko sa nanay na si Esteban. Masayang sambit pa ng aking ama. Nakatingin lamang si Kalando at napapalunok lang laway dahil sa matalim na tingin ng aking ate Ella sa kanya. Napansin naman ito ng aking mga magulang. Kaya naman iniutos ng aking ama na mauna nang pumasok ang aking ina kasama si ate Ella. Naiwan naman ako sa gilid ng aking ama habang pinapakinggan silang nag-uusap. Pasensya ka na pare. Tila hindi na ako kilala ng inyong anak. Bakit ganoon na lang makatingin sa akin si Ella? Tanong nito. Pagpasyensyahan mo na pare. Marahil ay 3 taon siyang nawala rito. Kaya siguro ay sinusuri niya ang iyong mukha kung kilala ka pa ba niya. Palusot ng aking ama. Siguro nga pare. Paano yan? Pare, tutungo ka ba sa ating barangay hall para sabihin sa barangay chairman na nakita mo na ang iyong anak? Tanong nito. Siguro ay sa susunod na lamang na araw. Kailangan muna naming magpahinga. Siguro ko kasing donubogin siya rito ng mga magulang ng kanyang mga kaibigan. O tatanungin kung nasaan na ba ang mga anak nila. Wika naman ng aking ama. Tumango naman si Kalando at nagpaalam na sa aking ama dahil nagpadala na daw umano ng mensahe ang kanyang asawa sa telepono. Kami naman ng aking ama ay pumasok na rin dahil ang iba naming kapitbahay na tsismosa ay nagbubulungan na. Pagpasok naman sa loob ng bahay ay nakita namin ang aking kapatid na natutulog sa kwarto. Kaya naman tinawag ng aking ama ang aking ina para pag-usapan ang dapat gawin upang hindi malaman ang nangyari sa aking kapatid. Mahal, kasi siguro kung makarating ito sa punong barangay at malalaman na rin ng mga magulang ng kaibigan ni Ella na nakabalik na ito sa atin. Kaya kailangan mong turuan sa Ella na magsinungaling para hindi malantad ang tunay na nangyari sa kanya. At baka ano pa ang gawin ng mga ito sa ating anak. Bili ng aking ama. Sige mahal, pero natatakot ako mahal para sa ating anak. Baka makasakit siya ng tao. Lalong-lalo na't maraming buntis rito. Nababahalang sambit ng aking ina. Kaya kailangan mahal, dublihin natin ang pagbabantay sa kanya. Nang sa gayon ay hindi siya makaalis rito at makapangbiktima ng mga inosenteng tao. Wika ng aking ama. Tumango na lamang kami ng aking ina at pagkatapos ay tumungo na kami kung nasaan naroroon si Ate Ella. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain, ay nagpasya na kaming matulog. Sinigurado muna namin na nakasarado at padlock mabuti ang pintuan, pati bintana. Para kung sakali mang magtatakang aalis si Ate Ella, ay hindi siya makakalabas. Hindi na namin pinatay ang ilaw at hindi rin namin hinubad ang kwintas namin dahil iyon ang ibinili ni Tio Esteban sa amin. Lumipas ang 3 araw ay tumungo na nga kami sa barangay hall upang ipagbigay alam na nakita na namin ang aking kapatid at nagpaliwanag ng aking mga magulang at ang aking Ate Ella sa nangyari sa kanila. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang kasinungalingan lang. Ipinatawag naman ng punong barangay ang mga magulang ng kaibigan ni Ate Ella para pakinggan ang paliwanag ng aking ate. Nakaramdam naman ako ng takot sa mga sandaling iyon. Napapaisip ako na baka saktan nila ang aking kapatid. Sana lang ay umobra ang kasinungalingang sasabihin ni Ate Ella. Nakaupo lamang ako sa isang sulok habang naghihintay. Ilang saglit pa ay nagsidatingan na ang 5 mga magulang ng kaibigan ng aking kapatid. Maupo na muna kayo
Ito ho si Ella, ang kasama ng inyong mga anak. Doon sa sinasabing camping. Wika ng punong barangay. Tinignan lang ng mga ito ang aking ate Ella na ngayon tahimik na nakayuko. Pakiusap, maaari ba naming malaman kung ano ang totoong nangyari sa aming mga anak? Lumuluhang tanong ng isang ina ng kaibigan ng aking ate. Doon nga ipinaliwanag ni ate ang lahat kung paano at bakit hindi na sila nakabalik sa loob ng 3 taon. Nagsipagagulkulan naman ang mga magulang nito nang malamang namatay na pala ang kanila mga anak. At nagpasalamat dahil kahit papano ay hindi na sila maghanap pa ng mga taong matagal na palang patay. Naging maayos naman ang lahat hanggang sa kami ay nagpasya ng umuwi sa aming tahanan. Sa paglipas ng araw at buwan, ay nanunumbalik na muli ang sigla ng aking kapatid. Magkatabi na rin kaming natutulog. Hindi ko na rin ito nakikitang kumakain ng mga hilaw na karne. Tila sinasanay niya ang kanyang sarili sa lutong karne. Pero hindi ito nilalagyan ng mga sangkap nila nanay. Nang sa gayo'y makakain si Ate Ella ng pagkain. Ilang albularyo ng aming napuntahan, lagi lamang sinasabi nila na huwag daw hayaan naming kumain ng hilaw na karne ang aking kapatid. Yun lang ang palaging inahabili ng mga iyon. Hanggang sa isang gabi, habang ako ay natutulog, nakaramdam ako ng pagsakit ng aking pantog. Kaya naman bumangon ako. Pagdilat ko ng aking mga mata, ay nakita kong wala na akong katabi. Tinignan ko ang orasan. Pasado 12:00 pa lamang ng hating gabi. Nakaramdam ako ng takot sa mga sandaling iyon dahil wala ang aking ate Ella. Kaya naman agad akong lumabas ng aming silid. Nakapatay noon ang ilaw sa sala at maging sa kusina. Inaaninag ko na lang kung naroroon lamang ang aking kapatid. Pero wala. Kaya naman tumungo ako sa palikuran at nakita kong nakabukas ito. Kaya agad na akong pumasok at umihi. Pagkayari ko nga ay agad din akong bumalik. Hindi ko na binuksan ang ilaw baka sakaling naroroon na ang aking kapatid. Pagdarating ko sa aming silid, wala akong naabutang Ate Ella sa loob. Kaya naman humiga ako at napaisip na lang kung nasaan kaya nagpunta ng ganong oras ang aking kapatid. Ilang oras pa nang maramdaman kong pumihit ang seradura. Kaya naman pumikit ako. Hindi ako nagpahalatang gising pa. Naramdaman ko na lang itong pumasok at isinarado ang pinto. Hindi ko ito naramdamang humiga. Alam kong nakatayo ito at nakatitig lamang sa akin. Naramdaman kong hinawakan niya ang aking mukha at nagsalita ito. Mahal kong kapatid, pagod na ako. Hindi ko na kayang maging ganito. Hindi ko ito gusto. Pero hindi ko rin kayang maatim na may mapahamak ng dahil sa akin. Hagulgol nitong sambit. Nagimbal naman ako sa aking nalaman. Pero kahit ganoon, hindi ako nagpahalatang gising ako. At hinayaan lamang siya. Hanggang sa maramdaman ko itong humiga at tumalikod sa akin. Kaya naman napaluha ako. At nakaramdam ng matinding awa sa aking kapatid. Kinabukasan, tinanghali na akong gising. Pupungas-pungas pa ako ng aking mga mata. Nakita ko namang mahimbing pa na natutulog ang aking ate Ella. Kaya naman nagpasya na akong lumabas at dahan-dahang isinarado ang pinto ng aming silid. Pumunta naman ako sa kusina, ngunit wala ang aking ama at ina. Kaya naman nagpasya akong lumabas hanggang sa napadpad ako sa tindahan. Bumili ako ng kape sa tindahan dahil wala na akong makitang kape roon sa kusina namin. Pagkabili ko ay uuwi na ako nang makita ko ang iba naming kabarangay na humahangos na tumatakbo papunta sa bahay nila Mang Berting. Kaya naman nagtataka ako dahil sa kuryosidad
ay sumunod ako patungo roon. Nakita ko ang mga taong nagkukumpulan sa loob at labas ng bahay nila Mang Berting. Narinig ko naman itong nagbubulungan. Nakakaawa naman si Celia. Sino kaya ang pumatay sa kanya? Siguro ay aswang ang dumali sa kanya. Ha? Totoo ba ang mga aswang? Nakakatakot naman. Bulong na mga iilang naruroon. Kaya naman nakipagsiksikan ako. Humihingi naman ako ng paumanhin kapag nabubunggo ko ang iba. Nakita ko rin dito ang aking mga magulang. Napatakip ako ng bibig sa aking nakita. Si Aling Celia ay nakahandusay at naliligo ito sa sariling dugo. Wakwak ang tiyan nito habang si Mang Berting ay nakasalampak na humagulgol habang yakap niya ang wala ng buhay na si Aling Celia. Nagsidatingan na rin ang mga pulis at mayroon ding ambulansya. Awang-awa ako sa sinapit ni Aling Celia. Pero kalaunay napagpasyahan ko ng bumalik dahil nasisiguro akong alam ng aking mga magulang kung sino ang may gawa sa pagpatay kay Aling Celia. Pagkarating ko sa bahay ay natanaw kong nakasarado pa ang pinto ng aming silid ni ate. Marahil ay tulog pa rin ito hanggang ngayon. Kaya naman isinalin ko na lamang ang kape sa lalagyan at nagtimpla na ako. Pagkatapos ay nagluto na ako para hindi mahalata ng aking ama at ina na nanggaling ako roon. Tinanaw ko sila sa bintana at nakita ko nga ang mga itong nagmamadaling pumasok. Ella! Sigaw ng aking ina, kaya naman agad akong lumapit sa mga ito. Nay, tay, bakit ho? Huwag kayong maingay. Nay, tay, bakit ho? Huwag kayong maingay. Natutulog pa si ate. Maang-maangan ko sa mga ito. Hindi pwede anak. Kailangan nating makausap sa Ella. Hindi mo ba alam? Namatay ang asawa ni paring Berting. Alam naman natin na kabuwanan na nito. At ang hinihinala nila ay aswang ang gumawa niyon. Galit na wika ng aking ina. Nanay, baka naman maghunos dili ka muna. Baka ibang aswang iyon. Hindi si ate. Di ba hindi na siya tumikim ng hilaw na karne? Tsaka tumayo ako kagabi. Hindi naman siya lumabas ng kwarto. Ang sarap pa nga ho ng tulog niya eh. Pagsisinungaling ko. Kahit na anak, ayaw ko lang malagay sa panganib ang ate mo. Mahal na mahal ko siya. Kaya gusto kong malaman kung siya ba talaga ang may gawa noon. Lumuhuluhang sambit ng aking ina. Ang ama ko naman ay tahimik lang na nakikinig. Manguna lamang ako. Papasok na sana ako sa aming silid nang bumukas ang pinto nito at iniluwa noon si Ate Ella. Anong nangyayari rito, Nay? Maang-maangan na tanong ni Ate Ella. Lumabas ka ba kagabi anak? Bungad na tanong ng aking ama. Hindi ho, Tay. Bakit ho? Nagkatitigan naman kami ni Ate Ella. Wala naman anak. Akala ko lumabas ka kagabi. Anak, huwag mo sanang baliin ang iyong pangako na hindi ka na muling titikim ng hilaw na karne ha. Pakiusap ng aking ina. Tumango na lamang si Ate Ella at pagkatapos ay tumungo sa mesa para magtimpla ng kape. Nagkatitigan naman kami at ako na ang unang umiwas. Na mga oras na yun ay sabay-sabay na kaming nag-almusal at pagkatapos ay agad ang pumasok si ate sa aming silid. Pagkayari ko ay papasok na sana ako sa aming silid nang narinig kong mahinang humihikbi ito sa loob. Kaya naman hindi na muna ako pumasok at umupo na muna ako sa upuan. Sa maghapong iyon, hindi na lumabas pa ng kwarto si Ate Ella hanggang sa gumabi na. Pagpasok ko ay natutulog na ito, kaya naman humiga ako. Hindi naman ako makatulog. Pagsapit ng hating gabi muli, habang ako ay nakapikit, naramdaman ko na naman itong tumayo at dahan-dahang lumabas ng pinto. Kaya naman idinilat ko ang aking mga mata. Dahan-dahan naman akong sumunod dito.
Nakita ko itong nasa kusina. Napatakip naman ako ng bibig at nanlaki ang aking mga mata sa aking nakita. Nagpalit ito ng anyo. Nakakatakot ito. Mapupula ang mga mata. Ang anyo nito ay parang sa baboy. Dahil sa takot ko ay lalo akong nagsisisiksik sa aking pinagtataguan. Mabuti na lamang ay hindi siya tumingin sa gawi ko. Nang mapagtanto ko itong nakaalis na, ay dahan-dahan akong sumunod rito. Nakita ko itong tumungo sa isang bahay. Nakatungtong ito sa bubungan ng bahay nila Aling Melda. Kaya naman mabilis akong sumunod rito. Sobra akong natakot sa nasaksihan ko. Binubutas na ito ang pawid ng bubong nila Aling Melda. Ang alam ko ay walang asawa nito at ito na lamang mag-isa ang naroroon. Gustuhin ko mang tumulong ay baka mapagbintangan pa ako. Lalo akong napahagulgol nang marinig kong naghihiyaw si Aling Melda. Tila humihingi ng tulong. Dahil sa aking narinig ay umalis na ako at patakbong bumalik sa loob ng bahay. Dahan-dahan naman akong pumasok sa loob ng aming silid at mabilis humiga. Pinunasan ko muna ang luha ko pagkatapos ay pumikit. Ilang sandali pa ay narinig ko ang pagbukas ng pinto. Muli ko na namang narinig na humahagulgol ito. Kinabukasan, muli na namang nagimbal ang lahat ng makita nilang nangyari sa buntis na si Aling Melda. Kaya naman nag-announce ng meeting ang barangay chairman. Simula daw pagsapit ng gabi, ay wala na daw lalabas ng bahay. At lagyan daw ng mga asin at bawang ang kanilang mga bahay. Dahil ang sinasabi nila ay aswang daw ang gumagambala at pumapatay sa mga buntis na naroroon. Ang aking ama at ina ay nagtataka na sa aking kapatid dahil hindi na lumalabas ng umaga. Kaya naman nakaramdam na sila ng pangamba at kutob. Dahil nararamdaman nilang may kinalaman si Ate Ella roon. Hanggang sa isang gabi, ganun muli ang ginawa ni Ate Ella. Ngunit sa hindi inasahang pangyayari ay may nakasaksi sa kanya. Kaya kinabukasan ay marami ang mga tao ang sumugod sa labas ng aming bakuran. Ilabas yung halimaw yung anak! Sigaw ng iilan sa mga naroroon. Agad naman naming sinilip ang bintana at ganun na lamang ang aming takot nang makitang may dala ang mga ito na mga patalim. Hinarap naman ito ng aking mga magulang. Anong atin? Maang na tanong ng aking ama. Timyong, may nakakita sa iyong anak kagabi sa bubong ng bahay nila Kriste. Nasaan siya? Tanong ng punong barangay. Sigurado ba kayo, Kapitan, sa inyong nakita? Baka nagkakamali kayo. Dahil katabi namin natutulog ang aming anak. Hindi aswang ang anak ko. May ebidensya ba kayo na aswang siya, ha? Huwag kayong mangbintang na wala kayong ebidensya. Magsialis na kayo ngayon din. Dahil kung hindi, ididemanda ko kayo. Galit na wika ng aking ama. Siguraduhin mo lang na walang kinalaman ng iyong anak. Dahil kapag nahuli namin siya, tandaan mo, sa harapan niyo pa mismo ay papaslangin ko siya. Pagbabanta ng kapitan at pagkatapos ay umalis na. Agad namang pumasok ang aming mga magulang at daling-daling tumungo sa aming kwarto. Kinausap nila ang aking ate at napahagulgol ito. At dito na nga niya sinabi ang lahat. Patawad po, itay. Hindi ko naman po gusto ang lahat ng ito. Hindi ko mapigilan, itay, kahit na anong gawin ko. Hindi ninyo alam kung ano ang hirap na aking pinagdadaanan. Gusto ko nang mawala, itay. Pakiusap. Patayin niyo na lamang ako. Hagulgol na wika ng aking ate Ella. Anak, huwag kang magsasabi ng ganyan. Hindi ka mamamatay. Tandaan mo, anak, nandirito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Bukas na bukas ay aalis tayo.
Babalik tayo sa Samar para magpagamot ka kay Tito Esteban mo. Alam kong siya ang makakatulong sa'yo. O may kakilala siya. Wika ng aking ama. Kinagabihan nga ay nag-impake na kami ng iilang mga damit. Pagkatapos ay maaga kaming natulog. Sa kasarapan ng aming tulog ay may naririnig kaming nagsisigawan sa labas ng bakuran. Kaya naman dali-dali akong tumayo at napagtanto kong wala rito ang aking kapatid. Kaya patakbo akong lumabas ng aming kwarto. Ganon din ang aking mga magulang. Nay, si ate ho, wala rito. Sambit ko. Ano? Hindi ba? Hindi na naituloy ng sasabihin ni nanay. Nang makarinig kami ng sigaw mula sa labas. Pagkabukas namin ay nagimbal kami. Dahil sa nagkukumpul ang mga tao sa day kalayuan at sumisigaw ang mga ito ng "Nahuli na natin ang halimaw!" Sigaw ng mga ito. Kaya naman nagkatinginan kami ng aking ama at ina at patakbong tumungo roon. Kitang-kita namin na pinagtutulungan si ate. Agad naman kaming pumagitna at humahagulgol. Pakiusap, huwag niyo siyang patayin. Maawa kayo. Humagulgol na wika ng aking ina. Hindi. Halimaw ang inyong anak. Simula nang dumating yan dito, ay nagkaroon na ng kababalagan dito sa ating lugar. Salot ang inyong anak. Kaya dapat lang na mamatay siya. Madami na siyang pinatay. Ngayon ay pupuntaryahin na naman niya ang asawa ni Castor. Mabuti na lamang ay naganda kami ngayong gabi para mahuli ang aswang na yan. Pakiusap, ipapagamot na namin siya bukas. Maawa kayo. Nahawa lang siya. Pakiusap, huwag. Pakiusap ng aking ina. Yakap-yakap ko naman ang aking kapatid habang hinang-hinana ito na nakahiga sa aking hita. Pakiusap, mahal kong kapatid. Hayaan na ninyo ako. Gusto ko nang magpahinga. Utal-utal na sambit ng aking ate Ella at lumuluha ito. Maraming natamong galos ang aking kapatid. Kaya naman iyak lang ako ng iyak at tumiiling rito. Ate, hindi. Di ba nangako ka sa akin? Sabay tayong mamamatay. Pakiusap ate, huwag kang susuko. Mahal na mahal ka namin. Kagulgol ko rito. Kung mahalin niyo ako, hindi niyo ko hayaang maging ganito. Ako. Pabayaan na ninyo ako. Pakiusap. Pagod na ako. Nahihirapang sambit ng aking ate Ella. Kaya naman nagsitigil ang mga naroroon at tila naaawa sa kalagayan ng aking kapatid. Ganoon din ang aking mga magulang. Tanging pagluha lang ang kanilang nagawa. Ate Ella, huwag kang susuko. Pakiusap. Naririto kami para sa'yo. Gagaling ka. Sige naman Ate Ella. Hagulgol kong turan muli. Mahal kong kapatid, marami na akong nagawang kasalanan. Pakiusap. Tapusin niyo na ang paghihirap ko. Pakiusap. Hindi ko na kaya ang aking paghihirap. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Ang tagal ko nang nagdusa dahil dito. Hindi ko na kayo balikan. Dahil natatakot ako na baka matulad kayo sa kanila. Ayaw ko nang dumanak ng dugo dahil sa pagiging aswang ko. Pakiusap, aking kapatid. Kung mahal mo ako, ay tapusin mo na ako. Wika ni Ate Ella habang hirap na hirap. Wala akong magawa. Tinignan ko ang aking ama at ina. Ngumiti ang mga ito.
Napapikit naman ako at umahagulgol ng iyak. Iniisip ko kung hindi namin gagawin ay lalo lamang siyang maghirap at tila wala ng lunas para gumaling pa siya. Kaya naman napakasakit sa akin ang desisyon na hinihingi ng aking kapatid na tapusin na namin siya. Gawin mo na, mahal kong kapatid. Huwag kang mag-alala. Masaya ako at hindi ako magagalit sa'yo. Sambit ng aking ate. Niyakap ko naman ito at pagkatapos ay binaba ko ang ulo nito sa lupa. Lumuluha akong tumayo at kinuha ang hawak na itak ng aming kapitan. Umiling naman ang kapitan at naiiyak. Siguro ay naawa ito. Ngumiti naman ako at tumango, kaya naman ibinigay na niya ang kanyang itak. Dahan-dahan naman akong lumapit sa aking kapatid na ngayon ay naghihingalo na. Napapikit naman ako dahil inundayan ko ito ng saksak sa dibdib. Nakita ko naman ang aking ina na nahimatay habang salo-salo ng aking ama na umiiyak rin. Ilang taga ang aking ginawa hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Hagulgol na lang ako ng hagulgol habang yakap-yakap po ang aking wala ng buhay na kapatid. Ngayon, masaya na kayo ha? Mas mabuti pang sa kamay ko na lang siya mamatay kaysa sa inyo. Aswang man siya, pinagsisihan naman niya yun. Hindi niya gusto ang pumatay ng walang kalaban-laban. Hindi niyo alam na sumpa sa kanyang pagiging aswang. Amang kayo, hindi niyo naintindihan. Ngayon, patas na siguro tayo. Nabigay ko na. Nabagyan ko na ng hustisya ang mga napaslan na mga buntis ng aking kapatid. Hagulgol kong wika. Hindi naman sila makaimik at nagsiyoko. Patawad, sambit ng aming kapitan. Binuhat naman ng aking ama ang aking kapatid at inilibing namin ito sa aming likod bahay. Napakasakit lang na sa kabila ng aming pangungulila at paghihirap na mahanap siya, ay ganito lamang ang sasapitin niya. Kung hindi sana namin siya hinanap ay buhay pa sana siya. Pero wala kaming magagawa dahil ito ang gusto niya. Salamat sa masasayang uling sandali na kasama ka, mahal kong kapatid. Kahit papano ay naiparamdam namin ang pagmamahal sa iyo. Ngayon ay malaya ka na sa sumpa ng pagiging aswang. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin. Makalipas ang 10 taon, ay nagkaroon ako ng sarili kong pamilya at nagkaroon din ako ng 2 anak na babae. Ang aking mga magulang ay matatanda na. Naging maayos na rin ang pamumuhay ng mga tao sa aming lugar. Paminsan-minsan ay dumadalaw kami sa aming mga magulang at sa puntod ng aking mahal na kapatid. Nakakamiss rin pala. Balang araw ay magkikita-kita rin kami sa langit at sa pagkakataong iyon, hinding-hindi kami magkakahiwalay. Ang nangyari ng kababalagan sa aming lugar ay sinekreto ng aming kapitan at ng mga taong naroon. Sa paglipas ng panahon ay kinalimutan nila ang nakakagimbal at nakakatakot na nangyari sa aming lugar. Ngayon ay masaya na kaming namumuhay. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y nagustuhan nyo at paki-comment na lang. Salamat, Ate Merle. Wakas.